Okay, dito sa 1 Corinthians chapter 11, no, verse 23. Ito po yung ano natin sa ito yung mga reference natin sa sa communion. Pero bago po ako bago ko po ituloy ito, natatandaan niyo ba yung the Lord's Prayer? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Tama? Ano sabi niya susunod? Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Sabi niya, mangyari ang kalooban mo sa lupa, katulad na nangyayari ang kalooban mo sa langit. Sa langit, walang sakit. Ngayon, ang gusto ni Jesus, wala ring sakit dito. Sa langit, walang kahirapan, so gusto ni Jesus, wala ring kahirapan dito. Pero, paano bang mangyayari yan? Mangyayari lang yan kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, kapag naka-Jesus ka na, mapapatupad na niya yung gusto ng Diyos. No? Sabihin natin, tulad nito, halimbawa, mag-enroll ka ng course, nursing, no? Ngayon, nakapasok ka sa isang university. Sabihin natin, hindi ko alam sa UE, University of the East. Hindi ko alam kung may nursing rin, palagi ko wala. Hindi ko alam. Pero sabihin na lang natin meron. Lahat ba ng makakapasok sa UE magiging nurse? Hindi. Posible. No? Posible. Pero, kailangan mo mag-aral. Kailangan mo pa rin mag-aral. Ngayon, ano ba ang mga courses riyan? Hindi ko po matandaan. Ano ba nangyari sa isip ko? Pero, nag-aral ako riyan eh. No? Ang course ko riyan ay computer science. Kaya ngayon, kapag ka nakapasok ko na ba sa UE, diyan ko nakilala si Simon Sylvester. Kapag ka nakapasok ka ba sa UE, no? Automatically, magiging marunong ka na sa computer? Hindi. Posible. Kasi naka-enroll ka na eh. Pero hindi ibig sabihin, matututo ka kasi kailangan mo mag-aral. Ngayon, dito po sa kaharian ng Diyos, sabi niya, thy kingdom come, pwede kang makapasok sa kaharian ng Diyos. Pwede kang ma-born again. Pero hindi ibig sabihin gagaling ka. Pwede ka nang ma-born again, no? Nandito ka na sa kaharian ng Diyos. Kasi pag tinanggap mo si Jesus, ligtas ka na. Period. No, hindi ka maliligtas, ligtas ka na. Kung namamatay ka, bubagsakan ka ng bubong, ligtas ka. Pero hindi ibig sabihin, magiging masagana buhay mo. Napakarami kaya na, isang katerba kayang mga Kristiyano ang nasa loob na ng kaharian ng Diyos, pero tad-tad ng sakit, tad-tad ng kahirapan, at yung iba, wala pa rin kapayapaan. Bakit? Kasi, yung mga bagay na yun ay pinag-aaralan kung paano makuha. Kaya nga, kahit sa may mga kaklase tayong ganyan na talagang mahina sa academics. Tama ba? Nga talagang bagsak-bagsak, no? Paano kung iniisip mo paano naka-enroll ito? Paano nakapasok ito? Naglagay ba dahil sa mayaman o kaibigan niya yung principal o kung ano man? Paano nakapasok ito? Naalala ko nga kami dalawa ni Jomar. Yung si Reverend, meron itong dinidisciple nun nung sa engineering nasa MLQ kami dalawa tinanong kong gano'n sabi kong gano'n 5 years lang ang engineering, di ba? Ngayon tinanong ko siya, sabi kong gano'n, anong course mo? Hindi ko matandaan parang mechanical ata. Sabi ko, anong year mo na? Bigla siyang tumawa, kumuha ng panyo, pinanunasan yung noo. Sabi ko, anong year mo na? Sabi niya, 8 years na ako Ha? 5 years lang ang engineering? Ano nangyari? Bakit 8 years? Magdo-doktor ka ba? No? Hindi ko alam kung tandaan ni Jomar to. Yung maputing mukhang singkit. Ngayon, bakit? Hindi ibig sabihin pag naging Kristiyano ka na, gagaling ka na, hindi. Posible na. No, posible kang maging engineer sa school, posible kang maging nurse sa school, pero kailangan mo mag-aral. At ang mga bagay na pinangako ng Diyos ay pinag-aaralan paano makuha. Kaya nga sabi niya, seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added. So, ibig sabihin, madadagdag sa buhay natin yun, pero may sinabi siya, seek. Anong ibig sabihin ng seek? Mag-aaral ka naman. Nandiyan sa Bible ang sagot. Nandiyan sa textbook ang sagot. Nandiyan sa salita ng Diyos ang sagot. Pwede ka nang gumaling, pero hindi automatically gagaling ka. May mga pagkakataon na nangyayari pero walang garantya. Nalala ko nga nanay ko, kusa tumanggap ng tongues. Kinukwento niyo sa akin, ano nangyari? Methodist na simbahan yun. Ba't siya nagtatangs? Bawal ang speaking in tongues sa Methodist na simbahan. No? Ano nangyari? Pinatahimik siya.
Huwag kang magkaganyan. Sabi daw sa kanyang ano. Nakukuha niyo mga kapatid. Kaya, paano naman yung mas marami po ang hindi na automatic na nakakatanggap ng tax, ano gagawin mo rin? Tuturuan mo. No? Hindi mo naman basta-basta papatungan ng kamay yan. Tinuturuan yan. Kaya nga, tulad nito, no? Nakakita ka ng dispenser ng tubig. No? Ano yung gagawin mo? Kakausapin mo para maglabas ng tubig. No? Inaaral mo nga. Tinitingnan mo. Anong ginagawa mo? Tinitingnan mo pa nga kung nakasaksak Amin po ba? Medyo kinakalakalabit mo pa Ngayon, anong ginagawa mo? You are seeking paanong paandarin. Inaaral mo kung paano umandar yung dispenser. Nakuha niyo mga kapatid. Yung cellphone nga nung unang-unang panahon, alam niyo po, ang unang cellphone ko, binigay ni Jomar. Yung yung Alcatel na sexy. Ewan ko kung may nakakatanda sa inyo yun. Binigay niya sa akin. Ngayon, ang problema ko, alam niyo po, nag-camping kami sa Cebu. No, nagpunta kami ni Pastor Daniel, aeroplano kami. Merong simbahang nabuksan doon. Ang dami nila. Si Joey ang nagsimula at saka yung asawa niya. Nakagather siya ng maraming tao. Ngayon, sabi ko paano ko kayo gamitin ito? Hindi ko alam yung text na yun Wala pang messenger noon. Text pa lang. Sabi ko, di ginagano 1, 2, 3, yung A, pipinutin mo, tapos yung B, yung 2. Lalabas yung letra, di ba? Naalala ko noon, sabi ni Senator Santiago, Miriam Santiago, sabi niya, hindi ko alam kung paano yung text No? Ngayon, inaaral ko. Ngayon, ang problema, hindi ko alam kung asa ng space. So, ano mangyayari? Ngayon, nagte-text ako sa mga tao, sabi ko, walang space. Bahala na kayong intindihin yan. Bakit? Hindi ko alam pero bandang huli, na hindi ba, hawak mo yan, no? Kahit nga hindi mo, kahit nga hindi ka nakatingin, nakakapag ganun-ganun ka na, di ba? Noong unang panahon. Matututo ka At sabi ng Biblia, kung matututunan mo ang sistema ng karya ng Diyos, madadagdagan ka ng kagandahan ng buhay. No? Sabi nga niya, wala nang magnanakaw. Actually, sabi nga ng Biblia, hindi na kayo mangungutang, kayo pa magpapautang. Hindi naman katang-isip yun. Pangako ito. Nasabi niya, kung pag-aaralan niyo ang mga tuntunin ko, darating ang time, sabi niya, hindi na kayo magiging buntot, yung kulelat, kundi kayo magiging ulo, nangunguna. No? Sabi niya, hindi na kayo mangungutang, kayo na ang papautang. So, sabi niya, maaalis kayo sa kahirapan. So, ano pong ibig sabihin nito? No? Wala nang magiging mahirap sa atin. Wala nang magiging pulubi sa atin. Pangako ng Diyos siya. Pero sabi niya, seek ye first. First. Nakuha niyo mga kapatid? Hindi second. Hindi third. Kung hindi, unahin mo ang Panginoon. Unahin mo yung mag-aral ka. Sabi nga nila, hindi mo na ako makakasimba. Sabi namin, bakit? May thesis ako. Wala na. 2 oras na ng simba. No? Usually, katabi lang ng simbahan ng Rema, mga miyembro nito. Ako lang ang pinakamalayo Noong unang panahon, 5 ang sakay ko parating dito. Mula sa bahay namin. No? Hindi ka na sumasakay, pero ganun kalayo ang pinanggagalingan ko. Isa ako sa pinakamalayo, pero ang sabi niya, sige first, unahin mo ang Panginoon. Unahin mo. No? Ano ibig sabihin ng unahin? Unahin mong reviewin, unahin mong pag-aralan. Hindi naman na nagsimba ka, sabi natin inuna mo. Oo, inuna mo nga. Pero yung salita ng Diyos ay unahin mong pag-aralan para masunod mo. Nakuha niyo mga kapatid. Kaya nga sabi niya ganun dili-diliin mo ang salita ng Diyos araw at gabi para siguradong masunod mo. So, kung alam mo na, okay na? Hindi. Kailangan mo pa rin sundin. Nag-gets niyo mga kapatid? So sabi niya ganun, kusa itong darating na lang. Mas magsisimula kang makaranas ng magandang buhay, maayos na buhay, payapang buhay, na hindi darating sa iyo kung hindi ka magsisik. Amen. Alam niyo, meron pong sasabihin natin, ito si May. Halimbawa, magtatrabaho ka. Anong trabaho mo? Sabihin natin na accountant, halimbawa. Ngayon, ang gagawin mo, i-give up mo yan at magpo-full time ka. Halimbawa, magkano sweldo mo?
Eh, sabihin mo, 100,000, sabihin natin, ano? Sobrang malaki naman yun sa isang buwan. Pero alam mo ba na ang prinsipyo ng Biblia, kapag kaya binigay mo sa Diyos, obligado siyang ibalik sa iyo yung 100,000. Ginibap mo dahilan sa Panginoon. Obligado ang Diyos na ibalik sa iyo yan. Pero kung di mo alam, magpo-full time ka, iiwanan mo yung trabaho mo, ano mangyari sa iyo? Maghihirap ka. Kung di mo alam. Paano yun? Hindi ka nag-sick eh. Hindi mo alam kung paano. Ang dami nga mga tao, hindi nga alam na may ayuda eh. Di ba? Ano nangyari? Nawawalan sila. Ulitin ko po. Kung yung buhay mo, halimbawa, yung profession mo, na nurse, no? Sabihin natin, tusweldo ka sa ibang bansa na lang, 100,000 a month. Ngayon, bigla mong nag-quit ka riyan, ni-stop mo, bakit? Gusto mo mag full time. Dahil tinawag ka ng Diyos mag full time. Obligado ang Diyos, sa habang nagpo-full time ka, ibalik sa'yo, ibigay sa'yo yung iniwan mo. Pero kung di alam ng tao yan, meaning hindi alam ng mga Kristiyano yan, at iniwan mo yung trabaho mo na 100,000, ano mangyayari sa'yo? Maghihirap ka. Bakit? Eh, sige first. Ibig sabihin, pag-aralan mo yung sistema ko. Saan nakalagay yan, Pastor Boy, Kuya Boy, Lolo Boy? Saan nakalagay yan? Tatandaan niyo Mark 10, 29, 30. Sabi niya, sino mo mag-iwan ng pamilya, lupain, no? Para sa akin, ay ibabalik ko ng 100 pesos. Ibabalik daw niya. So paano yun? Eh, ito nga mga kapatid nagigets niyo ba? Pero napakakaunti po ng mga taong na alam niyo ba, sabi nga nila ang brain daw ng tao, yung power na of the human brain ay 5% lang o 10% lang. Hindi ko alam, hindi ko binibilang ay 5% lang ng total capacity niya ang nagagamit ng tao. Ano nangyari? Ito ay may kakayanang mag-store ng information worth more than 1,000 years o nung nagkasala na si Adan, di ba, 1,000 taon yung mga tao nun. Grabe, no? Ano kaya itsura ng mga balat nun? Ngayon, actually, itong mind na to, itong brain na to, kaya niyang mag-store ng information life. Hindi. Hindi lifetime. Eternally. Magpawalang-walang hanggan, kaya niyang mag-store originally. Pero ngayon, 5% na lang daw ang nagagamit ng tao sa isip niya. Ano nangyari? Dahil lang sa kasalanan, no? Hindi lang niya maabot yung talagang total potential niya. Nakukuha niyo mga kapatid? Ganon din sa mga Kristiyano, yung pagpapala ng Diyos, hindi nila makuha. Kasi tingnan nyo sabi niya gano'n, subukan mo gawin ito, alin, ang pagtatahit, at pag hindi ko ibuhos ang isang pagpapala na wala kang sukat paglagyan, kadalasan, nalagyan ito, yung bulsa mo rito, Lord, kulang pa, hindi pa nalalagyan ito. Bakit? Kasi nga, tumigil na. So, ano nangyari ngayon? Magre-resort ka, pupunta ka doon sa paggawa ng mali para makuha mo yung gusto mo. Kahit Kristiyano na. Mga Kristiyano pa ginagawa, yes! Ano sabi po ng Santiago? Dahil sa hindi nyo makuha yung hinihiling nyo, papatay kayo. Mga buhay na ginang kausap. Hindi nila makuha. Kaya papatay kayo. Para lang makuha. Ganun ba ka-desperado mga Kristiyano? Marami po. Kaya nga sabi niya rito yung seek ye first the kingdom of God, and His righteousness. Yung ibig sabihin yung sistema niya. Kung paano lumusog, kung paano gumanda ang buhay, ganun. Pag-aralan mo, sabi niya ganun. At sabi niya ganun, at pag nalaman mo na to, madadagdag na sa buhay mo yan, mararanasan mo na yan. So, hindi naman ko nag-enroll ka ng nursing, magiging automatically, nurse ka na Hindi ko nag-enroll ka sa engineering, posible na maging engineer ka, pero hindi pa. Kailangan mo mag-aral. Kailangan mo mag-research. Kailangan mo mag-exam. At kailangan mo makapasa sa mga exam na yan. Tama po ba? At kailangan mo marami kang gagawin riyan. At sa paggawa mo ng ganyan, marami kang pakikisamahan. Nakuha niyo mga kapatid?
Ayan, kaya ito na lang yung paulit-ulit ko sinasabi kasi merong ano parang may potential dito na gumanda talaga buhay natin Kasi minsan sinasabi na pag magandang trabaho ko, magandang buhay ko, hindi rin Amen po ba? Nakakita po ako ng mga ng mga tao na nagsasalita lang sila Sabi magkano kailangan mo? 150,000. Kung sabi niya sa katapusan, meron na ako. Naisip ko, saan kukuha to? Pero dumarating Ang galing nga nila. Naingit ako. Kaya nga, ako nga, hindi masasabi kong gano'n Hindi ko makuha yung buong blessing pa. No? Wait lang. Wala pa nga tayo sa milyonaryo level Di ba? Anong susunod doon? Bilyonaryo.com. Ngayon, sa training po, na nagpapakita ako ng mga magagandang bahay, mga worth 10 million, 15 million, pinapakita ko yung 25 million. Bakit? Gusto ko magkaroon ng pangarap yung mga tao kasi puro barong-barong na lang ang bahay nila at yung CR nila pag tumayo ka, kita yung mukha mo. Sanay na sanay sila ron. Sasabihin na, pwede na yan, pagka nakontento ka. Lagi si mga kapatid. Kaya nga po ito, ang sabi po ng Biblia, seek ye first and all of these things shall be added. Sabi niya, sipin mo to hindi naman katang-isip hindi naman invento to Yan sabi niya, darating ang panahon, pag natutunan niyo to, hindi na kayo mangungutang. Kayo na magpapautang. Ano ibig sabihin magpapautang? Kasi sobrang dami na pwede mo nang ipamigay. Amen. So paano nga ito? Nandito nga sa Bible. Saan nga riyan? Alam niyo na nag-aaral po ako, nagtatanungan kami mga magkaklase, saan yung ganito? Saan yung ganyan? Ano masasabi mo sa ganyan? No? Kung ano mga sinasabi, ano yung capacitance ng mga wire, ganito, yung circuit, tapos yung mathematical model ng mga ganito. Ay, pahirap na ng pahirap. Pero nag-uusap kami, nagtatanungan kami saan. Kasi kung hindi mo malalaman yung mga ganong mga terms, yung mga ganong sistema, kung di mo malalaman yung ganitong prinsipyo o principles dito sa engineering, sa accounting, hindi ka magiging engineer. Kung hindi mo alam yan, hindi ka magiging engineer. Nag-enroll ka, yes. Nakapasok ka sa university ito, yes. Pero hindi ibig sabihin magiging nurse ka. Hello? Nalala ko po yung kwento po nung kapatid ko. Sabi niya, buti absent siya nung time na yun. Bakit? Meron daw doon isang matanda doon sa ospital, kasi sa ospital nagtatrabaho. Meron daw matanda doon, parang something 80 years old na mataba. Meron kasi yung tamang pagbuhat sa mga may sakit Tama po ba? Sa mga caregiver, no? May tama yung pagbuhat na yan. Yung last batch daw na yung last na nag-duty, natapos na siya. Binuhat daw yung matanda, yung dito, ito, di ba, bubuhatin mong ganun? May mali silang nagawa. Alam niyo, nabali yung paa. Nag-crack na, nabali na. Ibig sabihin, malutong na, Nakuha niya? Ay, sino madedemanda? Di yung grupo na yun, no? Merong mga na dapat ganito, dapat ganyan. May mga ganun At kung hindi mo alam itong mga equations na to, hindi mo alam kung yung mga formulas na yan, kung hindi mo alam i-solve yung mathematical model na yan, hindi ka magiging engineer. Nag-enroll ka lang. Pero hindi ka gagraduate. At ganun po mga nangyayari sa mga Kristiyano. Marunong ka na bang pumalakpak? Marunong ka na bang magdasal? Oo, marunong ka magdasal, pero nasasagot ba? Marunong ka mag-rebuke ng demonyo, lumalayas ba? Yan, marunong ka mag-lay hands, pero gumagaling ba? So mag-iisip ka Alam niyo, practicality, sabi nga nila maganda raw ituro yung ganyan, ganon, ituro yung ganyan, ganon. Dahil dami nito, kapal nito, di ba? Kung ano yung kailangan kung ano kailangan ng tao, siguro sa Amerika, hindi nila kailangan yung nutrition. Di ba? Kasi mayayaman naman ng mga tao. Marami pong pagkain ng mga tao ron. Pero kung nandun ka sa kongregasyon na hindi ganun ka, na pahirapan talaga ang offering, dapat mong ituro itong mga ganito. Amen po.
Alam niyo po, yung sinasuggest ko sa totoo lang, pag-aralan niyo po kung paano, hindi magandang pakinggan eh. Pero ito yung kailangan. Pag-aralan niyo kung paano sa Biblia ang sumagana sa pera. Hindi, totoo lang. Hindi, pangit lang pakinggan kasi puro pera, pera, pera. No? Pero yan ang isang kailangan ng tao eh. Amen po ba? Alam niyo ba, ang walang pera nakakainit ang ulo? Totoo, di ba? Oo. Sakala nila, na yung baboy lang ang nakakasakit ng ulo, yung dahil sa ano ba yun? High blood. Hindi. Kahit di ka wala nga makain eh, nasakit ang ulo eh. Pero yung tao na walang pera, na sakit sa ulo niya. Ayan, tapos ang isa pa na dapat natin pag-aralan, yung kalusugan natin. Inatake tayo ng sakit eh. Tapos tingnan mo yung katawan ng katabi mo. Sabi mo, tumatanda na yung katawan mo. Kailangan pakasa ka na. Punta ka na sa kasa. Kailangan mo pa-repair. Kailangan mo body paint. Ano pa? Kailangan may replacement na. Kailangan palitan. Ganon talaga. Sabi nga sa akin ni Jomar eh, alam mo boy, pagdating mo ng 40, lahat ng tinanim mo sa katawan mo, nung bata ka, lalabas. Totoo naman eh. Nag-usap nga kami ni Pastor Danny, nandun siya sa Amerika eh. Ilang taon na ba siya? 67. Sabi niya, boy, anong iniinom mo sa high blood? Bakit? High blood na siya eh. No? Talagang gano'n. Hindi na kayang lumaban. Sa totoo lang, ang cancer, nandiyan lang yan sa katawan na yan. Hindi naman nawawala yan. Nandiyan lang yan. Yung tetano, nandiyan lang yan sa lupa. Ang gusto niya, yung madidilim, yung moist na lugar. No? Yung isang kakilala namin, na namatay sa tetano. Bakit? Hindi makita ng doktor yung sakit. Tapos nung bandang huli, na-hospital na parang namamatay na. Hinawakan nila rito, may sugat, yung pala, kinuwento, nabagsakan yung sanga ng kahoy, na may pako, tumama sa kanya. E di kinakalawang na yung pako na yan. No? Nasugatan lang ng kaunti, na tetano na. Nandyan lang yung sakit na yan. Yung sakit sa yung sa sipon, nandyan lang yan. Eh, bakit yung iba tinatalaban, yung iba hindi? Humihina ang katawan eh. Kapag mahina ang resistensya mo, madali kang kapitan ng sakit. Actually, nandyan na yan. Yung cancer, nandyan lang yan. Pag humina ang katawan mo, lalakas yan. Nakuha niyo mga kapatid? Eh, anong ang gagawin mo? Kaya nga, magandang pag-aralan po natin yung paano yung kalusugan natin. Dahil ayaw ng Diyos may sakit ka. Ayaw din ng Diyos na may sakit ang bulsa mo. Eh, paano nga pinag-aaralan yan? No, paano nga, ang kapal-kapal nito, saan ba yan? Textbook nga ito eh. Alam niyo, simulan niyo po rito magsimula po kayo ng basa ng Bible sa New Testament. No? Magsimula mo sa Matthew hanggang dun sa Revelation. Ito. Ano ang sinabi, sino-sino ba yung mga author dito sa Bible? Sino-sino? Di unang-una si Jesus. Sino yung sumunod? After ng Gospels, sino yung sumunod na Bible? Sino yung sumunod na book? Acts, di ba? Acts. Sino sumunod ng Acts? Si Lucas. No? After ng Acts, ano ba yung susunod doon? Romans, tama ba? Sino sumulat nun? Hindi niyo alam. Si Pablo. Pagkatapos noon, puro Pablo na yan, di ba? Tapos si Pedro, tapos si Santiago. Check nyo kung ano sinabi ni Jesus pagdating sa answered prayer. Sabi niya, kung sasabihin mo sa bundok na to, sulat mo na yan, ganun pala. Pero bago ka manalangin, magpatawad ka muna, meron palang rules. Isa-isahin mo. No? Pag-aralan mo, tapos susunod si Pablo. No? Marami siyang sinabi tungkol sa prayer. Paano masasagot yan at paano hindi masasagot yan? Sino susunod? Si Pedro. Sabi niya, yung mga mag-asawang lagi nag-aaway, hindi masasagot ang prayer. Sabihin mo, bati na tayo. Kasi sinasabi ni Pablo, ni Pedro, ano ba yung mga nakakasagot ng prayer at hindi nakakasagot ng prayer? So, nandyan eh. Tapos si Santiago, nandyan din. Sabi niya, wag mo pababayaang lumubog ang araw na may galit ka pa. Bakit? Nakakahadlang sa prayer. Amen. Anong sinabi ni Jesus? Anong sinabi ni Pablo? Anong sinabi ni Santiago? Anong sinabi ni Pedro? Yung mga yan eh. Anong sinabi ni Judas? Anong sinabi ni yung Jude na... So, nag-gets yung mga kapatid.
Yun, i-check nyo. Anong sinabi niya? Mag-Bible study kayo mag-isa. Isulat nyo lahat. Tapos sa mga workers, may pinapagawa po ko. Simulan mo sa Matthew. Anong sakit at ano ang gamot ni Jesus? Halimbawa, may naalihan na masamang espiritu. Anong ginamit niya? Rebuke. Sulat mo. Naalihan na masamang espiritu. Ang gamot ni Jesus, rebuke. Next. Tuloy ang basa. May lagnat. Yung nanay ni Pedro. Anong sinabi niya ron? Ni-rebuke yung sakit. Ito, may sakit na ganito. Anong ginamit niya? Pinatungan ng kamay. Research mo yan. Isa-isahin mo yan. Mahaba yan. Kaya walang dahilan na hindi ka matuto. Nagkalat ang mga examples dito. Tapos meron naman yung special na yung bulag. Anong ginawa? Dumura si Jesus sa putik, di ba? Sa lupa. Tapos pinahid dito. Tapos sabi niya gano'n, maghugas ka. Wala kang bulag nga eh. Saan siya pupunta? May fountain doon. Naririnig naman. Nakuha niyo mga kapatid. Ngayon pansinin mo, sa dami-dami ng pagpapagaling ni Jesus, ano ang pinakamadalas ginamit niya? Ano yung bihira niyang ginamit? Research mo. Pag-aralan mo. Mekaniko ka eh. Amen? Mekaniko ka ng buhay. Pag-aralan mo, ano yung mga pamamaraan, anong klaseng espiritu? Espiritu ng karumihan, yung ano ba tawag dito? Yung pipi at saka bingi. Anong ginawa, anong espiritu ito? Anong ginamit ni Jesus para palayasin ito? I-research mo lahat yan. Tapos, dyan makikita mo. Sabihin ko ba? Wag na. Next year, kung makakaalala ko pa. Hindi kasi magandang pakinggan. Pero sa totoo lang, kailangan. Ano ba yung dapat mong gawin para... Ano ba yung mga pangako para... Ano ba yung mga verses na... Ay, saka na lang. Ano ang pinapagawa ng Diyos sa'yo para dumami pera mo? Research natin. Hindi ka naman mukhang pera. Hindi ako mukhang pera, hindi tayo mukhang pera. Pero kasi nasa Bible. Kaya kung nasa Bible, tulad nito, may pagka, sabi niya, okay lang Panginoon, bigay ko sa iyo to. Hindi naman ako nag-expect ng kapalit. Di ba? Mali. Kasi sabi niya, give and you shall receive. Ibig sabihin, may right ako mag-expect ng kapalit. Hindi masama. Hindi ako mukhang pera. Hindi ako swapang. May right ako na mag-expect kasi sabi niya, magbigay ka at ikay bibigyan. May karapatan ako. Hindi arrogante, hindi mayabang, hindi masungit. Pero tara, pila tayo ng nakangiti kasi pwede akong tumanggap. Nakukuha niyo mga kapatid. Pero yung, hindi naman Lord, di naman ako humingi ng kapalit. Okay kita eh. Alam niyo ba sa supermarket, meron yung mga libreng tingin? Tingin? Anong tawag doon? Free. Meron mga tao, hiya ako. Ano ka? Libre nga yan eh. Pagka kumuha ka, yung jam, titigman ganon. Isa pa. Isa pa. Kahit 5, hindi yan tatanggi. Bakit? Sineminar na yan. Na hindi ka pwedeng tumanggi. Amin po ba? Pero pag kinukuha na yung isang buong yung isang buong bote, bawali mo na, tumawag ka na ng gwardiya. Pero, nandiyan pa kayo? Itong sinasabi ni Lord nasabi niya, you have not because you ask not. Hindi magandang pakinggan, di ba? Naalala ko dati, nagsiseries ako ng teaching sa giving. Siguro mga 5 linggo yun. Biglang may nagsama ng isang kaklase. Nagsama siya ng isang kaklase. Pagkatapos nung sinama na naman niya, ang topic giving. Nung sinama niya pangatlong linggo, topic giving. Sabi niya, nakakatisod kayo. Puro nila kayo giving. Hindi naman miyembro yun. Pero sabi ko, pati ang judgment mo. Sa loob nga ng... Tingnan niyo po sa mga live ko. Lagi ko sinasabi, pwede ka sumagana, pero hindi ko sinasabi kung paano. Hindi ko sinasabi kung paano. Actually, ang pinakasusi naman ng giving, give and you shall receive. Yun lang. Doon talaga ang susi ng kasaganahan. Magbigay ka kay siksik, liglig, umaapaw. Di ba? Kaso di ko tinuturo yung part na yun. Bakit?
Yung mga ano rin magtuturo riyan, yung mga pastor na nila. Amen. Kaya mga kapatid, hindi magandang pakinggan, pero maghanap ka ng mga verses dito para lumusog ka. Ano yun? Kain ng marami. Hindi. Nakalagay dito. No, tulad dito, mga verses na nakalagay dito para lumusog ka. Huwag ka nagkikimkim ng sama ng loob. Yung mga kaaway mo, panalangin mo pa. Ano pa? Huwag ka naglalabas ng pangit sa salita. Oh, tapos ano pa? Huwag kang kumakain ng bawal. Meron bang gano'n? Meron gano'n. No? Tulad yung ngipin ng baboy, pwede mo ba kainin? Sabi nila, lahat pwedeng kainin. Ba't kakainin mo yung ngipin ng baboy? Ikwintas mo na lang. No? Pero hindi kinakain. Hindi naman lahat yan pagkain yan eh. Amen po. Ayan, kaya ano yung mga nakalagay dito na magbasa ka, mag-research ka, mag-aral ka kung paano parang dumami yung pera mo. Pangit pakinggan, pero yan ang totoo eh. Hello? Mga kapatid, dati, alam niyo, naranasan ko yung sobrang hirap na yan. Sabi ko, kahit 10 piso, pinagtatalunan namin. Kasi susunduin ko nanay ko, nasa ospital. Mura pa gasolina nun. Kahit 1 litro lang. Sabi ng kapatid ko, papasok ako, kailangan ko ng pamasahe. Sabi niya, ganun pa, paano to? 10 piso lang, tatalo kami. Sobrang hirap. Ngayon, alam ko, hindi na kami babalik doon. Bakit kasi? Kailangan mo magtanim. Magtanim to the point na hindi mo nadadanasin yung mga ganun. Amen. Na tanim ka na. Tulad nito. Sinasabi ko na po sa lahat ng mga tao na hindi na ako nagtatithe. Bakit? Ilang porsyento ba ang tithe? 10. Hindi na ako nagte-10%. Lagpas na ako ng 10. Nilalagpasan ko na yun. Bakit? Nakikita ko bumabalik eh. So, ganun pala. Kaya nga po ito, sabi niya, seek ye first the kingdom of God. Pag natutunan mo na itong mga bagay na ito, huwag kang nagkikimkim ng mga galit, sama ng loob, mga nakakainis, kahit totoo. Nakakapikon, sabi niya, whatsoever is good, whatsoever is lovely, think on these things. Yun na lang ang isipin mo. Amen? Ayan, kasi kung hindi, tutulo ang luha, hahaba ang mukha, at ikaw, ang siyang kawawa. Yan, tapos magkano ka? Isang kahid, ano ba yung kanta yan? Isang kahid, isang tuka. Yung nga, iba nga naka 10 kahid na, wala pang matuka. Ibig sabihin, sobrang hirap na hirap. No? Tapos ito, may mga tao po ako na kakilala na sobrang malaking magbigay pero hirap na hirap. Bakit? May ganyan ba sa atin? No, hindi ko tinitingnan ang logbook sa mga offering eh. Pero may mga tao po sobrang mapagbigay, giver. Pero nalugi sa kantar. Hindi, may mga tao po ako nakikilalang ganyan na sobrang giver sila. Giver. Every time na lang pupunta ka rin, pakakainin ka pa, kahit wala na silang makain, pakakainin. Mag-aabot pa, maglalagay pa. Kapag ayaw mo kunin, isusok pa sa bulsa mo talagang giver. Pero ba't ang hirap? Akala ka ba, give and you shall receive? Bakit? Siyempre, marami mga rules dito eh. Alam niyo isang rule? Sa totoo lang, ang mga tao, malaki ang faith. Ang problema, walang faith. Paano yun? Kasi kung halimbawa, nandiyan pa kayo mga kapatid. Malayo na tayo dito sa topic eh. Pero, tulad nito, naniniwala ako sa Diyos. Oo nga, naniniwala ako sa Diyos. Pero naniniwala ka ba na kaya kang bigyan ng 10,000, no? Sa loob ng 1 buwan, nang wala kang ginagawa, kung saan darating sa'yo? Hindi ko alam. No, kita mo. Naniniwala ka na kaya ng Diyos na bigyan ka ng kahit pa 1,000,000. Pero punta tayo sa 10,000. Naniniwala ka ba na ngayong June, bibigyan ka ng 100,000 ni Lord? Hindi ko alam. May faith na walang faith. So, paano yun? Mga kapatid kasi, sino ba rito pinadadalhan ng mga tao sa Western Union? Meron ba rito pinapadalhan ng mga tao sa Western Union? Ang GCash, kung saan dumarating sa account mo, no? Pwede mo cash in. Yan. Sige, GCash na nga lang tayo. Sige, maglagay pa ng kahit na 500,000 rin sa GCash mo eh. Limit yun, di ba?
sa isang buwan. Kung hindi mo i-cash in yan, hindi ka mag-e-effort na i-withdraw. Kahit na sabihin natin na marami kang pera dyan, hindi mo pakikinabang. Kailangan mo kailangan mo mag-withdraw, kailangan mo mag-effort, bumangon ka, pumunta ka. Ano kaya nilak tayo rito, no? No? Okay. Hindi, yan nilang may mga sumasandal lang dyan. And, alam niyo po ba, one time nagpa-fasting ako. Di maganda ano ba naman itong sinasabi ko? Nagpa-fasting ako one time na bigla ba namang nag-wonder yung isip mo? Alam mo yung wonder? Ano ba yung wonder? Ha? Yung twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Nag-wonder ka, wonder. Bigla ba naman ako nag-isip, magkano kaya pwede kong hingin sa Diyos? Nagpapasting kayo lang, kung parang, gumising ka. Bakit nagpapasting ka pagkatapos yan ang iniisip mo? Nanaginip ako. Nakita ko yung amount na pwede kong hingin sa Diyos. Mahihimatay ka. Tapos ang sabi ng tao sa akin, nasa account mo na. Sabi ng panaginip, nasa account mo na. Mamili ka na lang kung paano, kung saan bangko mo i-withdrawin. Sabi ko, paano yun? Basta nasa iyo na. Sabi niya, nasa account mo na. Nakita ko, alam niyo, doon sa panaginip ko, nakatulog ako. Bakit ang laki? O sige nga, ang dami-dami mo lang ang pera sa panaginip mo, sa pangarap mo. Paano mo i-withdraw? Yun eh. Marami po mga Kristiyano, naglaki-laki ng pera sa pangalan nila sa langit. Pero hindi ma-withdraw. Kaya ano gagawin? Yung pera ng katabi ko kunin. Bakit? Hindi niya ma-withdraw eh. Kaya nga sabi niya gano'n eh, dahil hindi niyo makuha yung gusto niyo, papatay kayo. Eh paano nga? Eh ito nga yung isa na lang. Yung, ano pangalan, Jomar nung nagpunta sa langit na bata? Si Liardon. Nung 7 years old siya, nakarating sa langit. Pagdating niya, nakakita raw siya ng isang malaking bodega. Pagpasok daw niya, may kamay na nakasabit, kamay na nakasabit, kaliwang kamay, dito naman, kanang kamay, tapos may mata, may puso, may paa. Yung mata daw, iba-iba kulay, may kulay green, may kulay blue, may kulay black. Sabi niya, ba't ganito rito nakasabit? Nung tinanong daw niya yung si Lord na kasama niya noon. Sabi niya gano'n, Lord, bakit ganito? Ang daming mga body parts. Sabi niya, ay, yan yung mga body parts ng mga anak ko sa lupa. Kasi kailangan mapalitan na. Eh bakit nandito, Panginoon? Sabi niya, hindi nila alam kunin. Yun nga, ang isang dapat natin pag-aralan. Paano? No? Eh ako nga, hindi ko, ewan ko, sa pagpapala ng Diyos, palagay ko, wala pa akong 1% eh. Oh. So, kaya nga sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Hindi ka naman tatrabaho kung tutuusin pag natutunan mo to. No? Ngayon ako, nakapasok ako, katiting lang. Gusto kong pumasok lahat. Pero wala pa eh. Sinasabi ko hindi ko pa kaya eh. No? Hindi katulad sila Kenneth Hagin, ang gagaling nila. Sila Kenneth Copeland, ang gagaling nila. Eh ako, ganun pa lang eh. Amen. Tulad nito. Bagay, edit ko naman ito. Papunta ako rito, yung isang sasakyan, yung si Ford Focus, may lumalagotok sa ilalim para matatanggal yung gulong. Tapos si Bios, hindi nakapangalan sa akin. Binigay nga sa akin, pero hindi nakapangalan sa akin. So pagka nahuli ako, doon siya nagbigay sa akin, mapupunta yung ticket. No? So, anong solusyon riyan? Eh kung paggawa ka yung si Ford Focus na, gumastos ako ng 50 mil, paggawa lang sa transmission, pinalitan ng transmission. Tapos ngayon, yung anti-lock brakes, kailang palitan, 120,000 daw. Ay, Eh ganito, sa madaling salita, kailangan kong ng bago. Yun na lang, na nakapangalan sa akin. Edit ko naman to, di naman malalaman to eh. Hello? Asan nga, di nanonood ako na sabi ko, ano kaya magandang kotse? Ano kaya traktora? Ano ba? Ano ba yung maganda? Ngayon, ang maganda, kung di naman ikaw ang gagastos, edi kunin mo na yung nakita ko yung Elantra N-Line. 2.7 million. Oh, ang ganda. Ang ganda na kawin. 2.7 million. Deserve mo ba? Eh, sasabihin ni Lord, yes, pero practical ba? Hindi.
Kasi pwede ka naman lang yung mga less than, yung mga tigsi 700,000, mga ganun lang. O kaya, magano ka na lang. Mag-e-bike ka. Mula rito ka Baguio. Hindi lang, mali naman. Pero ito, alam niyo sinasabi ni Lord, kung kaya mong makita na nasa iyo, bibigay ko sa iyo. Kung kaya mong sabihin na sa iyo yan, bibigay ko sa iyo. Ang tanong ay, nandun ba yung faith mo na makita? Nandun ba yung kasi mag-i-effort ka na I claim, akin to. Kung sasabihin mo sa bundok na yun, may tatayuan mo to. Amen. So, paano nga? Kaya nga, kailangan mag-aral. No, kasi hindi naman tayo pinagdadamutan ng Diyos. At dito po sa nakareading communion yun, no? Sabi niya to, sabi niya gano'n, verse 23, nandiyan pa rin kayo, no? Mas mahaba yung patalastas kaysa Sabi niya gano'n, itong aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Alam niyo, ibig sabihin itong aral na tinanggap ko sa Panginoon, nag-uusap sila ni Jesus. Revelation ito ng diretsuhan. Tapos sabi niya gano'n, na ibinibigay ko naman sa inyo, ang Panginoon Jesus, noong gabi, pinagkanunlo ay dumampot ng tinapay. Kaya Johnny, ano na tayo? Dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito. At sabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tingnan niyo po, sabi niya rito, no? Pinagpira-piraso. Alin, yung katawan niya. Alam niyo ba sa Bible, nung ginagawa po ito ng mga Kristiyano, yung mga tao noon, ang sabi sa kanila, mga kanibal kayo. Bakit kasi? Sabi niya, ito ang aking katawan, kainin niyo. Di kanibal kayo, sabi nila. Hindi lang naintindihan Kuha niyo mga kapatid. Pero kasi, kadalasan po, ang gamot ng tao, kinakain. Pinapapasok. At ang katawan ni Jesus ay gamot. No? Na gagawin mo ito. Alam niyo, nanay ko, sabi po ng Biblia, sabi ng mga doktor ng nanay ko, nung na-discover yun, sabi ng nanay ko, nung unang panahon pa, nagpa-check up ang nanay ko, sabi, Mrs., huwag ka nang uuwi, nagpa-check up lang, magpa-confine ka na, delikado na sakit mo. Mamamatay na pala nanay ko. Pero sabi ng nanay ko, hindi, uwi ako. Alam niyo po, na-discover nila, nanay ko mahigit 80 years old Hindi siya umabot ng 80. Pero 40 years old pa lang pala, mamatay na siya. Yun ang sabi ng doktor. Kalahati pa lang ng buhay niya, 40 years old, mamamatay na. Pero ano nangyari? Bakit umaba pa ng 80? Kasi nanay ko mag-isa, nagko-communion. Makikita ko yan, na mag-isa siya. Nandun sa kama, may hawak na alam ni Skyflakes. Yung Skyflakes. Tapos ito pa. Yung gano'n niya. Yung ininom. Coke. Nagko-commune yung mag-isa yan. Nakahamak siyang gano'n. Kasi sabi niya ganito, yung katawan ni Kristo, kakainin mo. At sabi niya, ito ay inihandog para sa inyo. Ano dahilan? Para mawala ang sakit mo. Para hindi ka maging masakitin. Tapos sabi niya gano'n, no? Gawin niyo ito tuwing pag-alaala sa akin. Hindi yung sinabing first week lang ng month. Hindi yung sinabing every first Sunday lang. Hindi sabi niya, every time maalala mo, kahit every day pa gawin mo. At sasabihin mo, habang hawak mo ito, Panginoon, ito yung katawan mo na nilati ko. Symbolic yan Nilati ko. Tapos sinibat, di ba? Pinako. Nagkandaluray-luray ang katawan ng Panginoon para sa atin. Para hindi, sabi niya ganun, anong reason ng mga lati ko na yan? Para gumaling ka. At Panginoon, ito yung laman mo na magbibigay sa akin ng kagalingan. Symbolic yan. Pero pagka tinanggap mo, sabi niya ganun, gagaling ka. Tapos sabi niya ganun, inihandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman, matapos magkapunan, hinawakan niya ang saro, no? Yung cup. At sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinom ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Alam niyo po mga kapatid, yung dugo ni Jesus ay iniinom. Ngayon, sabi ng mga tao, kanibal kayo talaga. No? Hindi kayo mga iglesia ni Kristo. Kasi bawal daw ang dugo.
Pero ito ay nagbibigay ng kaligtasan sa atin. No? Kailangan papasukin mo sa katawan mo. Symbolic yan. Hindi naman literal eh. Sinisimbolo yan na ang katawan ni Jesus na natadtad, nasira. Ito yung magbibigay ng kagalingan sa iyo. Nakuha niyo mga kapatid? Ngayon tapos sabi niya, gawin ninyo ito kahit na gaano kadalas. Habang nararamdaman niyo yung sakit niyo, gawin niyo. Habang naalala niyo, gawin niyo. Hanggat meron kayong nararamdamang masama sa loob niyo. Ano sabi ng doktor? Hanggat may sakit ka, uminom ka ng gamot, tama? Hanggat nararamdaman mo to, sige, gawin niyo. Tapos sabi niya, gayon din naman, matapos maghapunan, hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipa na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng sarong ito, ay pinapayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Hanggang rapture, gagawin mo. Tapos sabi niya gano'n, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom ng saro ng Panginoon nang hindi nararapat. Aba, karapat-dapat ka ba? No, karapat-dapat ka bang mag-take ng communion? Sabi niya gano'n, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Eh, hindi po yung worthy, yung karapat-dapat ka ba? Lahat po tayo karapat-dapat. Kasi nilinis na tayo ng dugo ni Jesus, tama po ba? Pero sinasabi niya rito, hindi karapat-dapat. Yung wala lang sa iyo ang communion, bali wala sa iyo, walang dating, walang paggalang, walang yung parang sige, tapos na, babay na. Walang pagpapahalaga, walang meaning sa iyo, walang impact sa iyo, walang importansya sa iyo. In other words, hindi mo alam kung ba't ka nagko-communion. Alam niyo ang epekto nito? Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom ng saro. Ibig sabihin, check mo yung sarili mo. Worthy ka. Kasi niligtas ka na nga eh. Hinugasan ka na sa dugo ni Jesus, ligtas ka na. Pero yung pag-take mo ng communion, dapat nandun yung paggalang. At sabi niya, sapagkat ang sino man kumakain at umiinom ng hindi pinapahalagaan ng katawan ng Panginoon, ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan dahil sa hindi nyo alam ang benepisyo, hindi nyo alam ang pakinabang, ang epekto, yung magandang nagagawa ng communion. Sabi niya, ito ang dahilan kung bakit mahihina ang mga katawan nyo at masasakitin. See? Yung hindi mo alam para sa anong communion, may gamot naman pala. Eh, sabi niya gano'n, nagbibigay lang ito ng kahinaan at masasakitin ng marami sa inyo at nagkakamatayan ng iba. Hindi pa dapat mamatay. Hindi pa. Pero dahilan sa may gamot na ibinigay ang Diyos, hindi nyo pinapahalagahan. Mahina ang katawan, masasakitin, at maagang namamatay. Kuha niyo mga kapatid. So, tinatawagan ko kayong So, gagawin po natin ito. Alam niyo, hindi lang naman ngayon kung tutusin ka nga 3 times a day, every day. Aawitan kita at pupurihin Panginoon, kay buti mo sa amin. Aawitan kita at pupurihin. At pupurihin Panginoon, kay buti mo sa amin. Aawitan kita at pupurihin.
Pikit po tayong lahat. Tayo po tayong lahat. Awitan kita at pupurihin Panginoon. Ay buti mo sa akin. Simulan po natin purihin ang Panginoon. Lord, salamat dahil sa kamatayan mo, pwede kaming gumaling. Dahil sa kamatayan mo, pwede kaming maligtas. Hindi namin kailangan tiisin ang sakit na ito. Dahil kinuha mo na, para hindi na namin kunin. Sobrang na-appreciate namin, Panginoon, yung sakripisyo na ibinigay mo. Salamat, Panginoon, sa kagalingan. Salamat, Panginoon, sa kalusugan. Salamat, Panginoon, sa kalakasan ng katawang ito para makapaglingkod pa sa iyo. Purihin ka, O Diyos. Ito ang iyong katawan. Pinirapiraso, sinaktan, hinagupit, sinugatan para sa amin, para hindi na kami masugatan, hindi na kami makaramdam ng sakit. Salamat, Panginoon, sa kagalingan.